Guys, hello! Welcome na naman po sa panibago nating vlog. Usapang sound system at DIY na naman po tayo. So gaya nung simula ng ating video, pinakita ko sa inyo na in-unbox natin itong bago nating biniling subwoofer na medyo branded na to guys. Ito ay category 7 at ang kanyang model ay ayan o, CSW8-350D 350D4. So ayan yung kanyang model. So medyo lapit natin. So yan. Itong subwoofer na to guys ay 8 inches. At kapag pinakita ko sa inyo yung unit ay ito siya. Yun. Medyo mabigat ito guys. Mabigat itong unit na to. Ayan, ayan siya. 8 inches lang siya. Ayan. Pero ang kanyang wattage at specs ay papakita ko sa inyo. Ayan. Yan. Buhatin natin. Mabigat. Ayan. Dual 4 ohms. So ibig sabihin dalawa yung kanyang coil. Tapos 350 watts RMS ang kanyang wattage. So dual 4 ohms kasi nga dalawa yung kanyang terminal. So ito yung kanyang 4 ohms dito, 4 ohms dito. So yan ang kanyang terminal. Tapos yun ay gawa sa makintab siya na terminal. Tapos ipupush mo yan, i-insert mo dito yung yung wire, tapos pag bitaw mo ay iipit na yung wire. So ganun lang siya. So maganda rin itong terminal niya. Kaya medyo hindi ka mahihirapang maghinang-hinang. So ganun siya. Tapos yung harap niya, papakita ko sa inyo guys. Ito yung harap po. Mabigat, ang hirap niyang i-review. So ayan. Ayan yung harap niya guys. Ito yung pinaka kanyang surround. So maano rin. Rubber naman yung surround niya. Ayan, maganda. Tapos itong cup niya ay matigas. Yan, plastic yung kanyang cup. Tapos ito ay fiber reinforced paper cone. So yung meron siyang mga parang mga hibla. Yung may mga hibla tapos na nakabalot na sa loob ng papel, meron siyang mga hibla. Ganun yung kanyang material. So matigas to. Matigas siya na paper. Yan, matigas. Yan o. Tapos makintab pa siya ngayon kasi syempre bago pa. So yun. Tapos dual magnet din yan guys. Ayan o. Tapos ang kagandahan yung magnet niya, hindi yung dalawang single magnet na pinagtabi. Talagang isang buong magnet o. Yan o, buong magnet siya. Na dalawa. Yan, dalawang magnet. Tapos, yung likod meron siya ditong singawan. Ayan, may singawan ng init. Pati dito sa gilid. Ayan. Tapos kung titignan nyo guys, nakikita yung kanyang coil. Ayan no. Ayan yung kanyang coil. So mula dito sa may area na to, tsaka dito, meron pa siyang clearance na ganyan kakapal. Yan, ibig sabihin kapag gumalaw siya, papaloob pa yan. Hihilahin pa ng magnet papaloob yung kanyang movement. So ibig sabihin ayan no. Hindi kagaya ng mga ibang woofer na rekta lang. So ayun siya. Tapos yung spider niya nandito sa medyo mataas. So meron pa siyang clearance. Yan. So tingin ko ay hindi nakabaon yan dito kasi dito sa may banda dito ay lulubog pa yung kanyang cone. Lulubog pa yung kanyang coil dito. Magmumove siya dito. Yan, ganun. So kasi nga naman 8 inches lang siya.
8 inches lang kasi siya. So, sa 350 watts RMS na 8 inches, so kailangan ma-maximize yung movement niya para makapag-produce siya ng malakas na bass. So, kaya ganun yung kanyang engineering. So, medyo, ayan o. Tsaka, pag tinignan mo ay mas mahaba yung ano niya dito. Ito. As compared dun sa mga iba pang speaker na nagamit, ay yan, mahaba yung... So, kapag ka pinasok mo siya dun sa may box, ay medyo kailangan malalim yung box mo. Kasi medyo mas mahaba siya. Okay, ganun ang kanyang. Tapos tong gilid niya, rubber talaga. Pati yung likod, may rubber. Ayan, may rubber din dito. So, pagpatong mo nito sa box na ganyan, yung pagitan niya ay balot ng rubber. Ayan. Tapos yung kanyang mga tornilyuhan, ayan, ang dami. Ang daming tornilyo. So, syempre, ang gagamitin natin ditong pan-testing mamaya, ito pa rin booster. Yan, ito pa rin booster. Kasi itong booster natin ay, ano yan guys, 200 watts per channel. Yan, 200 watts per channel. So, all in all ay 400 yan. 400. Ngayon, yung 400 watts na yon kapag nilagay natin dito sa magkabilang coil niya, parang ano yan eh, mag-merge yung dalawang 200 watts. Tapos, mapupunta dito sa coil, magbi-build up siya ng 400 watts. So, para siyang naka-bridge. So, kabaliktaran ng amplifier na bridgeable. Kasi merong mga amplifier na bridgeable. So, for example, meron kang 150 or 300 watts na subwoofer. Tapos, yung bridgeable amplifier mo ay 150 watts per channel. Pero bridgeable siya. Kapag ka-binridge natin yun, mag-merge yung dalawa niyang output. Tapos, ang all-in-all nun magiging 300 watts. So, pwede mo nang ikabit doon sa 300 watts na subwoofer kahit na single coil lang. So, ito kabaliktaran nun guys. Kabaliktaran nito yon kasi dito naman sa may subwoofer magbi-bridge yung 400 watts. So, ganun. Kaya mangyayari, yung 350 watts na yan ay medyo lamang pa ng konti yung ating booster ng wattage. Ayan. Ayan siya. Ngayon, sa ngayon ay testingin muna natin siya gamit yung ating multimeter. So, kunin natin yung kanyang mga terminal kung totoo bang 4 ohms ang kanyang mga terminal. So, tingnan natin. Okay, tanggalin natin to. Yan guys, kunin muna natin yung kanyang impedance kung totoo na 4 ohms siya. So ito yung ating multimeter. So, syempre, pag ating pinagdikit yung test probe, meron siyang 1 ohm. So, may 1 ohm na yung ating multimeter by default. So, kapag dinikit natin yan dito sa ating terminal ng ating subwoofer ay makakapag-read, may magkakaroon niya ng reading. Ayan, 5 ohm. So, meron na kasing default na 5. Meron ng default na 1 ohm dun sa ating multimeter. So, kapag dinikit natin, makakapag-read tayo ng 5 ohm. Ibig sabihin, 4 ohm dito sa may subwoofer plus yung sa linya natin na 1 ohm. Kaya naging 5 ohms yan. So, kasi 1 ohm dito. Ayan, Ayan, 1 ohm. Okay, 1 plus 4, ibig sabihin 5. So, sa kabila. Testing natin sa kabila. Iyon. Ganun natin. Yan. So, parehas 4 ohm. 4 ohm yung dalawang kanyang mga terminal. So, tama yung tama yung reading ng ating multimeter. So, 4 ohm talaga siya per channel. Ayos. Okay, punta na tayo ngayon sa testing. Testing naman tayo ngayon. Siyempre, lalagyan natin to ng wire. Yan, lalagyan natin yan ng wire. Pero bago yun, kiluhin din natin para makita natin kung ilang kilo siya. Ayun guys, bali 5.6 kilo. 5 kilo pala to. So 5 kilo mahigit itong subwoofer na to. So ganun siya kabigat. Ayun guys, bali testingin na natin siya. So sa pag-testing natin, syempre kailangan natin ng wire. So ayan, meron tayo ditong speaker wire. So ayan, medyo makapal to. Makapal na wire to. Ayan no. Ayan. So medyo makapal yung kanyang strand. Ayan. So syempre
dalawa yan. And dalawang pair. Ayan, ito pa yung isa. Kasi nga, yan, dual coil. So, dalawang coil niya pagaganahin natin. Tapos, i-connect natin dun sa ating booster. Ayan. Yung kabila, yan, nabalatan na rin. Yun. Yan. So, para malagyan mo siya ng wire ay ganun lang. Napakadali. Hindi mo kailangan maghinang. So, ipupush mo lang to. Yan. Tapos, papasok mo yung wire. Tapos, tsaka mo bibitawan. So, yung kabit na. Okay. Tapos, yun. Nakabit na kaagad. Di ka na kailangan maghinang. So, maganda siya. So, ayan. So, kabila. Kabila. So, syempre, sa positive yung positive. So, gaganon mo lang. Ipit, kabit. Ayan, insert. Ayan, sabay bitaw. So, okay na. Meron na siyang wire, guys. Dalawa. Napakadali. Ayan, o. Dalawa. Yun, tapos syempre kakabit natin dun sa booster. Yan, kakabit natin sa booster yung kanyang mga terminal. Yun. Yung isa. Yung kabila. Yan. Pwede na tayo mag-testing, guys. Ayan, guys, bali naka-wiring na yung ating subwoofer. So, ipa-power up na natin yung booster. So, power up natin yung booster para okay. Plug natin. So, ayan. Umaandar na yung booster, guys. Umilaw na siya. Tapos, bubuksan natin tong ating ZK MT21. So, syempre, MT21, HT21 kasi yung taas. So, MT21 yung baba. So, MT21 lang yung gagamitin natin kasi naka-booster. So, yung HT21 kasi isa lang yung kanyang terminal. So, kailangan pa nating mag 8 ohms para ma-testing natin dito. So, yung booster muna gamitin natin. Sure na 400 watts yan. So, buksan natin. Ayan. Tapos, ipe-play natin dito. Ito na siya, guys. Nagpe-play na yan. Ito na, oh. Lalakasan ko. Yun. Yun, guys, na-testing natin yung ating bagong subwoofer na 8 inches na category 7 na ang model ay CSW8-350D4. So, ito siya, guys. So, sa pag-testing natin, narinig niyo na kahit na wala pa siyang box ay meron na siyang bass nakaka-capture ng microphone. Ang totoo, kapag ka nag-play kayo ng music na bass boosted sa may sulok ng kwarto, makakarinig talaga kayo ng bass na nagbi-build up sa kwarto kahit na wala pa siyang box. So, panoorin nyo to, guys. So, magpe-play ako ng bass boosted music na medyo copyrighted ng konti. Tapos, saglit lang natin i-play. Tingnan nyo lang na may bass siya kahit na wala pa siyang box. Panoorin nyo, guys. Yun, guys, nagbabalik tayo. Bali, sa mga susunod na video, guys, ay ibabox natin to. Nagpa-assemble na tayo ng box na medyo malaki-laki.
Kasi alam ko malakas ang airflow nito eh. So kailangan medyo malaki-laki yung box. So nagpagawa tayo na medyo sakop na yung buo nating trunk. So yun ang assembly natin sa susunod na video. Tapos syempre testingin din natin to para maipakita ko sa inyo yung performance nito. Okay guys, sa mga susunod na video, sa ngayon paalam muna.